Strengthening their commitment. Pagpapalakas ng kanilang pangako. Ang mga sundalo ay hindi mahirap pakiusapan. Ang isang simpleng reward, tulad ng ice cream o isang inihaw na manok pagkatapos ng isang nakakapagod na misyon, ay sapat na upang pasiglahin ang kanilang espiritu at ipaalala sa kanila kung bakit sila naglilingkod. Ang oras sa pamilya ay isa ring makapangyarihang motivator. Para sa karamihan ng mga sundalo, ang kanilang mga prioridad ay ang Diyos, bansa, at pamilya. Uplift their spiritual well-being. Iangat ang kanilang espiritual na kagalingan. Ang pinakamalakas na mandirigma ay madalas na malalim na nakaugat sa kanilang pananampalataya. Hikayatin ang mga espiritual na kasanayan sa loob ng iyong unit dahil maaari itong magbigay ng kaganhawahan, lakas, at katatagan sa panahon ng mahihirap na panahon. Motivate them to fight for the flag. Himukin sila na ipaglaban ang watawat. Itanim sa iyong mga sundalo ang malalim na pakiramdam ng pagiging makabayan at ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa pagtatanggol sa mga mithiin ng bansa. Tulungan silang maunawaan na ang kanilang mga sakripisyo ay mahalaga para sa seguridad at kaunlaran ng bansa. Kung paano ang mga sundalong Pilipino na lumaban sa labanan sa Marawi ay nagpakita ng walang patid na dedikasyon sa kanilang bansa, dapat ding maniwala ang inyong mga sundalo sa adhikain na kanilang ipinaglalaban. Recognize their sacrifices. Kilalanin ang kanilang mga sakripisyo. Kilalanin ang mga sakripisyo ng iyong mga sundalo at kanilang mga pamilya. Tandaan, bayani rin ang kanilang mga mahal sa buhay na sumusuporta sa kanila mula sa malayo. Pagyamanin ang isang matibay na pakiramdam ng pamilya sa loob ng unit upang lumikha ng isang sumusuportang kapaligiran para sa parehong mga sundalo at kanilang mga dependent. Himukin sila ng mga salita. Sa panahon ng hamon, ipaalala sa iyong mga sundalo ang kanilang layunin at ang kahalagahan ng kanilang misyon. Ibahagi ang mga nakaka-inspiring na kwento ng kabayanihan at katatagan, tulad ng tulang, isang tula na alay sa isang sundalo na nagtatampok sa walang pag-iimbot na dedikasyon ng mga naglilingkod. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang pangako sa kanilang pananampalataya, kanilang bansa, kanilang mga pamilya, at kanilang unit, lumikha ka ng isang nababanat at motivated na puwersa na maaaring magtagumpay sa anumang balakid. Tandaan, ang dedikasyon ng isang sundalo ang kanilang pinakadakilang sandata. Building strong character, the foundation of military leadership. Pagbuo ng matibay na karakter, ang pundasyon ng pamumuno sa militar. Ang karakter ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang personalidad. Ito ang ubod ng kung sino ka, ang tulay na nag-uugnay sa iyong mga halaga sa iyong mga aksyon. Sa militar, tinutukoy ng iyong karakter ang iyong kakayahang manatiling tapat sa iyong mga pinahahalagahan kahit na sa ilalim ng matinding pressure. Isipin si General Gregory the Pillar, ang bayani ng Tirad Pass. Ang kanyang hindi natitinag na katapangan at katapatan sa Republika ng Pilipinas noong digmaang Pilipino-Amerikano ay maalamat. Pinili niya ang mas mahirap na tama, isinakripisyo ang kanyang buhay upang maantala ang mga puwersang Amerikano na nagpapakita ng pinakahuling halimbawa ng pamumuno na hinihimok ng karakter. Ang iyong karakter ay humuhubog din kung gaano ka kahusay na natututo at gumamit ng mahahalagang kasanayan sa pamumuno. Ito ang nagpapasigla sa iyo kapag ikaw ay pagod at walang motibasyon na nagpapanatili sa iyong nakatuon sa iyong mga layunin. Sa esensya, ang karakter ang nakatagong powerhouse sa likod ng lahat ng epektibong pamumuno. Pagbuo ng iyong karakter at pagbibigay inspirasyon sa iba. Tandaan, lahat ay may potensyal para sa kabutihan. Kung paano ang tubig ay natural na dumadaloy pababa, lahat tayo ay may likas na pagnanais na gawin ang tama. Ang iyong tungkulin bilang isang pinuno ay ang pagyamanin ng kabutihang iyon sa iyong mga nasasakupan. Hinihiling ng militar ang mas mahirap na karapatan, palagi. Walang puwang para sa pagsisinungaling, panloloko, o pagnanakaw. Ang mga pagkilos na ito ay sumisira sa tiwala at sumisira sa buong unit. Tandaan, kahit maliit na paglabag ay mahalaga. Ang isang solong pagkilos ng kawalan ng katapatan ay maaaring mag-snowball sa mas malalaking problema. Ang iyong mga prinsipyo ay ang iyong compass sa buhay. Panindigan sila ng hindi natitinag na lakas. Gagabayan ka nila sa mga mahihirap na desisyon at titiyakin na mamuhay ka ng may integridad. Paghubog ng iyong tadhana. Ang iyong mga iniisip ay nagiging salita, ang mga salita ay nagiging aksyon, ang kilos ay nagiging gawi, at ang mga gawi ay humuhubog sa iyong pagkatao. Ito ay isang chain reaction na sa huli ay tumutukoy sa iyong kapalaran. Bigyang pansin ang iyong mga iniisip at linangin ng mabubuting gawi. Ang pagbuo ng malakas na karakter ay isang patuloy na proseso. Matuto mula sa iyong mga karanasan, kapwa mabuti at masama. Humingi ng mentorship mula sa mga hinahangaan mo, at huwag tumigil sa pagsusumikap na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Tandaan, ang militar ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas o tactical na kasanayan.
Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga pinuno ng karakter na maglilingkod sa kanilang bansa ng may karangalan at integridad. Ang iyong karakter ang pundasyon kung saan itatayo ang iyong legacy. Developing a culture of initiative and innovation. Pagbuo ng kultura ng inisyatiba at innovation. Ang layunin ay lumikha ng isang unit na palaging umuunlad at umuunlad. Humiwalay sa pagwawalang kilos at pukawin ng iyong koponan na magsikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang ginagawa. A nurturing initiative at innovation. Hikayatin ng isang kapaligiran kung saan nararamdaman ng iyong koponan ang kapangyarihan upang galugarin ang kanilang pagkamalikhain at gumawa ng inisyatiba. Hayaan silang mag-eksperimento at sumubok ng mga bagong bagay. Kapag nakaisip sila ng mga ideya o proyekto, suportahan sila ng buong puso. Tandaan, makikinang na mga ideya ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang lugar. Kung may potensyal ang isang proyekto, pagyamanin ito. Huwag hayaan ang mga hadlang sa mapagkukunan na hadlangan ang pagbabago. Scout Rangers ng Philippine Army, kilala sa kanilang hindi kinaugalian ng mga taktika sa pakikidigma na naglalaman ng diwa ng inisyatiba. Sila ay umangkop at umunlad sa buong kasaysayan nila na nagpapatunay na kahit na may limitadong mga mapagkukunan, ang pagbabago ay maaaring umunlad. Magsimula sa maliit at unti-unting palawakin ang iyong mga proyekto. Malikhaing gamitin ang mga kasalukuyang mapagkukunan at bigyan ng kapangyarihan ang iba na mag-ambag. Kapag ibinahagi ang pagmamay-ari, mararamdaman ng iyong team na namuhunan sa tagumpay ng proyekto. Huwag ikulong ang iyong koponan sa simpleng pagsunod sa mga utos. Turuan silang mag-isip ng nakapag-iisa at magsimula ng mga aksyon sa kanilang sarili. Ang mga pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pag-aaral, kaya maging matyaga at sumusuporta. Kung nabigo sila, tulungan silang makabalik sa landas. Tandaan, ang pagtatangka sa isang bagay at nabigo ay mas mabuti kaysa sa hindi kailanman sumubok. Magpakita ng tiwala sa mga kakayahan ng iyong koponan. Huwag maliitin ang kanilang potensyal na makamit ang magagandang bagay. Hikayatin silang maging masigasig sa kanilang trabaho. Tulad ng sinabi ni Ralph Waldo Emerson, walang mahusay na nakamit ng walang sigasig. Habang pinalalakas ang inisyatiba, pigilan ang anumang negatibong ugali tulad ng inggit o selos. Ang mga ito ay humahadlang lamang sa pag-unlad at lumikha ng isang nakakalaso na kapaligiran. Sa halip, isulong ang isang kultura ng mentorship. Ang isang tunay na pinuno ay isa na kayang gayahin ang kanilang sarili sa kanilang mga nasasakupan. Be the power of systems. Ang kapangyarihan ng mga sistema. Magtatag ng malinaw na mga pamamaraan at sistema para sa bawat aspeto ng pangangasiwa ng unit. Tinitiyak nito ang pagkakapare-pareho at profesionalismo. Iwasang gumawa ng mga di makatwirang desisyon o ibaluktot ang sarili mong mga panuntunan. Tratuhin ang lahat ng pantay-pantay at ilapat ang pare-parehong mga kahihinatnan para sa mga katulad na pagkakasala. Ilapat din ang sistematikong pamamaraang ito sa iyong pag-iisip. Maging layunin, siyentipiko, at metodo. Mag-isip tulad ng isang world-class na organisasyon at layuning itanim ang mga katangiang iyon sa iyong unit. Gumamit ng isang nakabalangkas na proseso para sa paglutas ng problema, paggawa ng desisyon, at pagpaplano. Kilalanin ang problema, mang-alap ng impormasyon, bumuo ng mga kurso ng aksyon, lumikha ng isang plano, at pagkatapos ay ipatupad ito. Ang patuloy na pagsunod sa mga hakbang na ito ay haantong sa mas mahusay na mga resulta. Ang delegasyon ay isa pang mahalagang sistema. Magtalaga ng mga gawain sa iyong koponan at pangasiwaan ang kanilang pag-unlad. Huwag matakot na magtalaga ng mga responsibilidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pag-unlad bilang mga pinuno. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng inisyatiba, pagbabago, at pagpapatupad ng mga epektibong sistema, gagawin mong isang pabago-bago at mahusay ang pagganap na koponan ng iyong unit. Pagpapahusay ng mga umiiral na sistema, ang sining ng patuloy na pagpapabuti. Walang sistemang perpekto. Palaging may puwang para sa pagpapahusay. Ngunit upang makagawa ng makabuluhan at pangmatagalang mga pagpapabuti, mahalagang magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa likas na halaga ng umiiral na sistema. Ang bawat sistema ay nilikha na may mabuting hangarin, ngunit ang mga di kasakdalan ay maaaring lumitaw sa alinman sa paunang disenyo o pagpapatupad nito. Pagyakap sa mabuti, pagharap sa mga hamon. Sa halip na tumuon kaagad sa mga kapintasan, lapitan ng reforma sa sistema na may positibong pag-iisip. Kilalanin ang mga lakas ng system at buuin ang mga ito. Ang diskarte na ito ay ginagawang mas napapanatiling at mas madaling ipatupad ang iyong mga iminungkahing pagpapabuti. Nagiging catalyst para sa pagbabago. May kapangyarihan kang maging ahente ng pagbabago. Kapag isinasaalang-alang ang mga pagbabago, tanungin ang iyong sarili, nasa akin ba ang problema o nasa system ba ito? Handa ka bang tumayo at harapin ang potensyal na pushback?
Handa ka na bang harapin ang mga lumalaban sa pagbabago? Kung oo ang sagot mo, huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga ideya at mungkahi. Tandaan, ang pagbabago ay kadalasang nahaharap sa paglaban. Maging mataktika kapag nagre-rekomenda ng mga bagong diskarte. Kahit na sa loob ng istrukturang kapaligiran ng militar, may puwang para sa independenteng paghatol at inisyatiba, lalo na kapag nakikinabang ito sa iyong koponan at unit. Ang oras para sa aksyon ay ngayon. Huwag ipagpaliban ang iyong mga plano. Huwag pansinin ang mga kumakapit sa mga hindi napapanahong gawi gamit ang mga pariralang tulad ng nung panahon natin, ito ay ganito. Bakit ngayon magbabago? Bagamat maaaring maging mahalaga ang isang malusog na dosis ng konserbatismo, hindi ito dapat makapigil sa pag-unlad. Tulad ng matalinong sinabi ni Henry Ford, huwag humanap ng mali, humanap ng lunas. Maging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. Kumuha ng inspirasyon mula sa pagsusumikap sa modernisasyon ng Philippine Marine Corps. Patuloy nilang inangkop ang kanilang kagamitan, pagsasanay, at taktika upang matugunan ang mga umuusbong na banta na nagpapatunay na kahit ang mga naitatag na institusyon ay maaaring tumanggap ng pagbabago at pagbutihin. Tandaan, habang nag-iipon ka ng lakas ng loob na ipakita ang iyong mga ideya. Ang kredito ay pag-aari ng taong nasa arena talaga na ang mukha ay nabahira ng alikabok at pawis at dugo. Kaya, humakbang sa arena, yakapin ang mga hamon, at magsikap para sa patuloy na pagpapabuti. Ang iyong mga aksyon ay maaaring humubog ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyong unit at sa buong militar. Non-Commissioned Officer, NCO, Leadership, the backbone of the Scout Rangers. Ang mga ugat ng tungkulin ng Non-Commissioned Officer, NCO, ay bumalik sa Roman Empire kung saan umaasa ang mga commander sa mga bihasang sundalo upang tumulong na pamahalaan ang mga komplikado ng pagsasanay at pakikidigma. Ngayon, ang mga NCO ay nananatiling mahalaga na bumubuo sa backbone ng mga unit tulad ng Scout Rangers. Ang kahalagahan ng kahusayan. Walang dahilan para sa kamangmangan. Dapat mong malaman kung ano ang inaasahan sa iyo, lalo na ang kaalaman na naigal iligtas ng mga buhay sa labanan at nagsisiguro ng tagumpay para sa iyong bansa. Kabilang dito ang kadalubhasaan sa pagbabasa ng mapa, pangunang lunas, pamumundok, mga karaniwang pamamaraan sa pagpapatakbo, komunikasyon sa radyo, at lahat ng iba pang mga paksang itinuro. Binangunguna sa pamamagitan ng halimbawa, combat leadership in action. Ang mga NCO ay ang puso ng anumang unit ng Scout Ranger, at ang paraan ng kanilang pamumuno ay nagtatakda ng tono para sa buong koponan. Ang iyong mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita, at ang iyong mga nasasakupan ay natural na susunod sa iyong pamumuno. Kung nagpapakasawa ka sa mga bisyo tulad ng pagsusugal at pag-inom, baka sumunod ang iyong koponan. Ngunit kung nagpapakita ka ng kahusayan at inisyatiba, malamang na maghahangad silang maging katulad mo. Kung uunahin mo ang paglilibang kaysa sa tungkulin, maaari silang magkaroon ng maluwag na saloobin. At kung magreklamo ka tungkol sa mga desisyon na ginawa ng iyong mga nakatataas, malamang na uulitin ng iyong koponan ang iyong kawalang kasiyahan. Si profesionalismo ang tulay sa pagitan ng mga opisyal at naka-enlist. Ang profesionalismo ay hindi mapag-usapan para sa mga Scout Rangers. Ang kakulangan ng profesionalismo ay maaaring lumikha ng lomet sa pagitan ng mga enlisted personnel at mga opisyal dahil ang mga NCO ay nagsisilbing mahalagang link sa pagitan ng dalawang grupo. Iwasang maging unang magreklamo tungkol sa mga bagong patakaran. Ang isang hindi nasisiyahang NCO ay maaaring mabilis na kumalat ng negativity sa buong hanay. Sa halip, talakayin ang anumang alalahanin sa iyong mga opisyal at magtulungan upang makahanap ng mga solusyon. Kapag nakagawa na ng desisyon, buong pusong suportahan ito at ipaliwanag ang pangangatwiran sa iyong koponan. Panatilihin ang isang profesional na distansya mula sa iyong mga subordinate. Bagamat mahalaga ang pakikipagkaibigan, hindi nito dapat ikompromiso ang iyong awtoridad. Tandaan, ikaw ang kanilang pinuno, hindi ang kanilang kaibigan sa pag-inom. Ang malinaw na pagkakaibang ito ay mahalaga para sa epektibong pamumuno, lalo na sa mga sitwasyong may mataas na presyon ng labanan. Sa pamamagitan ng pangunguna sa pamamagitan ng halimbawa at pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo, mapapaunlad mo ang isang malakas at magkakaugnay na unit na kayang lampasan ang anumang hamon. Habang tinatapos natin ang paggalugad ng pamumuno sa labanan, tandaan na ang mga prinsipyong ating tinalakay ay hindi lamang abstract na mga konsepto ngunit ang pinakabuod ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuno sa krus ng digmaan. Katapangan, pangangalaga, halimbawa, pagmamataas, at pagkatao, ito ang mga haligi kung saan itinatayo ang matagumpay na pamumuno ng militar. Ikaw, bilang mga magiging leader ng Philippine Army, may malalim na responsibilidad.
Pananagutan mo hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa buhay ng mga nasa ilalim ng iyong pamumuno. Kayo ang sagisag ng mga pag-asa at pangarap ng bansa, ang mga tagapangalaga ng kalayaan at seguridad nito. Yakapin ang mga hamon na naghihintay. Linangin ang katapangan, pagyamanin ang tiwala, at pamunuan sa pamamagitan ng halimbawa. Pangalagaan ang iyong mga sundalo gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mong pamilya at itanim sa kanila ang pagmamalaki at disiplina na tumutukoy sa Philippine Army. Tandaan, ang iyong serbisyo ay hindi lamang isang tungkulin, ito ay isang pagtawag. Ito ay isang pangako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, isang pangako na ipagtanggol ang mga mithiin na nagpapaganda sa bansang ito. Sa pagsisimula mo sa iyong paglalakbay sa pamumuno, alalahanin ang mga salita ni Andres Bonifacio, ang ama ng Rebolusyong Pilipino, ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Ang iyong pamumuno ay huhubog sa kagalingan ng iyong mga sundalo at sa pamamagitan ng extension, ang kinabukasan ng bansang ito. Kaya humayo ka, pamunuan ng may karangalan, at naway ang iyong paglilingkod ay maging isang maningning na halimbawa ng katapangan, dedikasyon, at pagkamakabayan na nagbibigay kahulugan sa sundalong Pilipino. Naghihintay ang iyong pamana.